A man na super expressive. Sa akin naman kasi, Bobby, wala namang ano eh. Hindi naman siya mali. As long as hindi naman parang nakakabastos yung ginagawa natin. May mga pinapakita namin sa inyo, yung mga nakikita nyo on screen, is All real. all real. Hindi siya pilit kasi ginagawa namin siya everyday. Kitang-kita yung genuine na pagmamahal ni Jello kay Jai. You both deserve each other. That's true. Kita mo ba? As in, Kung hindi rin siguro alam ng mga tao kung paano mo rin naman ako itrato, sobrang maalaga ka, yeah. sobra mo akong pagsilbihan, alagaan. Kaya sabi ko, swerte-swerte ko sa'yo. Mabait Wow. mo. Have a pure heart. Sabi ko dun sa letter is, the moment na mas nakilala kita, I knew na ikaw na yung para sa akin. Hoy! Ang lakas mo din namang humatching! And welcome back to another video. At nandito na naman po kami. Kasama ko si Jello Ace, kasama ko si Bobby. At gagawa kami ulit ng panibagong papanoorin ninyo. Dahil marami pong natuwa sa ginawa namin last time sa usapan namin. At ngayon pa lang namin siya masusundan. So sobrang dami po namin ginagawa. Nabasa ko po iba yung mga comment and gusto ko po magpasalamat sa pag-appreciate sa kung anong meron kami dalawa. Yes. Nabasa nga namin yung mga comments nyo, nakita namin, and nakakatuwa rin naman na nag-enjoy kayo manood ng video namin. Kaya naman ngayon, magbabasa kami ng ilang mga sinabi ninyo sa video. Para lang alam nyo na nagbabasa kami. At makikita nyo 7 days ago na. So kanina ko lang siya in-screenshot. Merong comment dito na a man na super expressive. Ano ba yung Ay, pero totoo, kasi sobrang expressive niya talagang tao. Kasi hindi siya nahihiyang ipakita na love niya ako. Minsan niyayakap siya. Kahit nga sa harapan ng family ko eh. Una kala tita lang. Tapos parang kahit in front of my family, talagang hindi siya nahihiyang i-hug ako. Or minsan i-kiss niya ako sa ulo, gaganyanin niya ako sa noo. Sa akin naman kasi, Bobby, wala namang ano eh. Hindi naman siya mali. As long as hindi naman parang nakakabastos yung ginagawa natin. I mean, wala naman sigurong mali kung papakita ko sa'yo na mahal kita, di ba? Diba? Kaya nga, ayun na. Kaya nga yung iba parang, di ba kasi syempre pag mga lalaki parang minsan hindi talaga expressive. Siguro kasi may ibang guys na ano, reserve or baka hindi talaga sila ganon. Ayun, oo. Or Magkakaiba baka talaga may baka ng iba ano. nahihiya or whatever. Pero kasi ako, when it comes to you, parang sa akin kasi pag mahal naman kita, ba't ako mahihiya eh? Ito naman to eh. Kumbaga pinapangalandakan mo sa madlang people. Naman. Thank you. Bakit hindi? Excuse me. Okay, next comment. Grabe ang wholesome ng kwentuhan. Like, ramdam mo talaga na sobrang compatible at ang calm nila. Mapapasabi na lang ako na ito talaga ang true love. Can you say about that? Siguro po kasi yung mga pinapakita namin sa inyo, yung mga nakikita nyo on screen, is All real. all real and hindi siya pilit kasi ginagawa namin siya everyday. Actually. Siguro nga kung may video or 24 hours yung buhay natin, pwedeng gumawa ng palabas eh. Diba? May CCTV tayo dyan na parang mga PBB house. Oo. May kita nila lahat ng mga kwentuhan natin na normal lang talaga siya. Kaya parang unnatural lang din tignan pag pinapanood ninyo. Kasi natural siya kasi hindi natin kailangan umarte na. Oh, dapat ganito ako, dapat ganyan ako. Kasi love is, love is blind. Okay, next question. Ay, next question. Next comment. Kitang-kita yung genuine na pagmamahal ni Jello kay Jai. You both deserve each other. That's true. Kita mo ba? As in, naman, sobrang clear, sobrang transparent. Totoo yun. Kahit ako mismo personally, hindi ko rin, parang hanggang ngayon pinaprocess ko pa rin talaga na grabe siya magmahal. Actually, Bob, hanggang ngayon, Really? kung hindi ko pa nasasabi sa'yo, hanggang ngayon pinaprocess pa rin ng utak ko, ng heart ko, na ganyan ka talaga mag-love sa akin. Kasi sabi ko nga sa'yo, parang mahalin mo nga lang ako. Mamahalin kita ng sobra-sobra. Kasi sa akin, I don't really mind kung sabihin ng tao na, for example, na mas mahal kita, ganyan-ganyan. Kasi I don't mind. Pag mamahalo naman, hindi naman siya kailangan sukatin na, uy, mas mahal mo ako, uy, mas mahal. Walang ganun eh. Tsaka lahat naman ng ginagawa ko sa'yo is yun yung deserve mo bilang babae, bilang tao. Dahil nakikita, kung hindi rin siguro alam ng mga tao kung paano mo rin naman ako itrato, sobrang maalaga ka, Yeah. sobra mo akong pagsilbihan, alagaan. Kaya Yeah. sabi ko, swerte-swerte ko sa'yo.
so in love with you, and I'll always be. Wow. Bait mo. Have a pure heart. And then, minsan kasi ako bilang lalaki, parang, sabi ko nga sa'yo, di ba? Nasabi ko sa'yo nung kailan. Wala na akong hahanapin pa sa ibang tao. Kasi lahat ng gusto, sinabi ko sa'yo kagabi. Ah, yes. Sabi ko, kasi lahat ng gusto ko, lahat ng ano ko is nasa iyo na. Tsaka sabi niya, hindi na daw siya makakahanap ng katulad ko na kamatch niya talaga. Totoo naman. Kasi as in, same wavelength talaga. Totoo naman. Parang alam niyo yun. So, may in-upload akong video na parang nagkakatinginan pa lang kaming dalawa, natatawa na kami. Parang alam mo yun, Yeah. walang context, pero alam natin kung anong ibig sabihin. Ganon. Minsan may mga bagay nga na kunyari, titignan mo lang ako pag tingin ko na to. Yes, ganon Tapos kami. mamaya, pag-uusapan natin, alam mo yung big Pag kami dalawa na lang nga kayo, alam na natin yan. Kaya ganun yung connection na meron kami sa isa't isa, which is good. And I like it. Okay, next. May comment dito na, ngayon lang ako tumapos ng mahabang video. Nakangiti ako all throughout the vid. Nakakakilig. Medyo marami ako nabasang ganito, Bob, na ngayon lang sila tumapos ng ganong kahabang video na hindi nila expect na mag-e-enjoy sila by just watching it, listening to it, diba? Actually, kasi magaling naman kasi talaga siya magsalita. So, kung mapapanood niyo rin yung podcast namin, as in, grabe yung knowledge niya, knowledge na meron siya na kaya niyang i-share at nalalabas niya yung mga words na gusto niyang sabihin ng maganda at maayos. Kasi, I believe na lahat ng salitang binibitawan mo is a reflection of yourself. Kaya kung ano... Di ba ang galing niya? Kasi totoo, Bobby. Oo nga! Na parang kung anong lumalabas sa bibig mo, yan ka bilang tao. Yan ang mga experience mo, yan ang natututunan. Basta parang ganun, it reflects Kung sino ka. Kung sino ka. So, kailangan pag nagsasalita ka, kunyari may ibang tao na nandyan, kailangan mo i-consider lahat ng nararamdaman ng mga tao dito. Magaling siya makipag-communicate even with other people. Kaya marami siyang mga friends din na older totally sa kanya, like mga 40s. Yeah. Yun yung mga kasama niya, mga parang kaedad niya. Kaya siguro siya ganito, nasabi niya rin sa akin na baka kaya siya ganyan magsalita at kung paano siya mag-isip, yung way of thinking niya. Kasi nga yung mga friends niya, older than him, most of them. Actually, wala akong masyadong friends na mas bata sa akin. Or ka-age niya. Ka-age ko. Oo. Yeah. Iilan. Okay, next. Sabi sa panahon ngayon, super big deal or ang hirap i-bring out about asawa, wife material para sa isang lalaki. Most of the guys now, di kayang bitawan yung ganong term. Pero Jello, look how confident he is. Sobrang sure siya. Sobrang mahal niya si Joel. Totoo ba? Hindi kasi totoo naman. Siguro, sa POV kasi ito ng Nanonood? Oo, sa POV ng nanonood eh. So parang mapapansin nila yung difference talaga na hindi na siguro sa panahon ngayon hindi na madaling magbitaw ng mga salitang katulad noon. Kasi ibig sabihin kung binitawan mo nga yun, ganun ka kasigurado na sa akin. Naman. Well, nag-usap kasi kami kagabi, nag-heart to heart kami na kaming dalawa lang. Parang mga nabanggit, actually itong mga to, napag-usapan namin siya kagabi. Yun nga kung marang minsan napag-uusapan namin about future, ganyan. Ikaw, anong masasabi mo doon? Na hindi ka naman nahirapang Sabihin. bitawan yung mga words, yung mga salitang yun, yung mga terms na katulad nun. Alam mo, Bobby, parang ako nga, sabi ko sa'yo before, takot ako mag-commit. Kasi takot akong mag-commit sa tao na hindi ako sigurado na sure sa nararamdaman ko. Kaya nga nung nag-commit ako sa'yo at nakilala kita, sabi ko ikaw na talaga. Like, sinasabi ko sa'yo kagabi, but nakita mo yung letter ko sa'yo? Binasa ko sa'yo. Sabi ko dun sa letter is, the moment na mas nakilala kita, I knew na ikaw na yung para sa akin. Yung tagal na nung letter ko sa'yo yun. Sabi ko sa'yo, even before, sabi ko, ikaw na talaga. Ikaw na. Kasi hindi ko naman sasabihin yung bagay na yan. Hindi ako ganun kasigurado sa'yo. Dapat next song mo ang title, Sure. Suregurado. Ay, pwede! Pwede! Suregurado. And talking about making a song, meron ditong comment na after watching this video, I straight up listened to Cupido by the Red Strings. And guess what? The lyrics matched the storyline on how they both met. Don't know if coincidence lang, but I saw na Jello is one of the composers of the song. You should try to listen to. Alam mo kung bakit, Bobby? Kasi, nung sinulat namin yung Cupido, yun yung mga early stages ng pagkakilala natin. Yung nagsasabi ako sa'yo,
Bob, pupunta lang kami ng punta ako ng Ibas, magsusulat kami ng song. Yun. Minsan nasa ibang bansa ako, magka-video call tayo habang nagsusulat ako. Nilalagay kita doon. Yun. Nagsusulat-sulat kami ng songs. Siyempre, as a composer, an artist, sino magiging inspiration ko? Di kung anong meron tayo that time. Kasi ng mga time na yun, bago pa lang tayo eh. Na parang di pa ata tayo nun? Hindi pa. Ay, Hindi pa ata hindi pa, tayo hindi nun. pa. So, meron kang pinagkuha ng inspiration sa ating dalawa nung time na sinusulat niya yun? naman. Siyempre, pag nagsusulat ako, sino maiisip ko? Ikaw. Kaya may mga part doon na parang yung song kasi, it's saying na parang, di man tayo sa huli. Parang okay lang kasi basta magkatabi tayo ngayon. And ito yung present. So, wag tayo masyadong mag-worry about the future and the past. Kasi ang mahalaga, nandito tayo sa present at tayo yung magkasama. Ayun pala ibig sabihin, no? Di ba naalala mo, sabi mo sa akin, chill lang tayo nung umpisa. Chill lang tayo kung anong mangyari. Kaya doon pumasok yung parang pabayaan na natin yung kapalaran kung mauwi man tayo sa kasalan. Kasi sinasabi ko rin sa'yo, pakakasalan kita, di ba? Oh, ang galing. Yung naman yun. Tsaka yung mga lyrics nung papansin mo, may pwede ba? Pwede ba? Pwede bang ganito? Pwede ba? Kasi nga, hindi pa kayo, hindi pa tayo or what. So, papaalam ka pa kung pwede ko bang gawin to? Pwede ko bang ganyan? Kailangan mo muna Consent. ng consent. Kaya ko sinabi na parang tungkol siya sa parang landian o pagmamahalan, pero may consent dapat. Gets? Pero again, hindi lang naman ako ang nagsulat nun. May mga input din ng mga kabanda ko. Yeah. Pero ako, syempre, on my end, while I'm writing the song, yun yung nasa utak ko. That's a nice story of the Cupido song. Di alam kung tayo sa uli. Kasi hindi pa tayo sure. Wala namang, again, nothing is certain. Pero ang pinaka bagay lang na may magagawa ka is kung ano yung present. Kasi you're present here. Andito ka ngayon. Kaya nga rin siya tinawag na present because it's a gift. Yeah. Kaya guys, kung di nyo pa naririnig yung Cupido na kanta nila Jello, stream nyo na Spotify. Wait lang. Ito ba yung pinapakinig mo sa akin na nag-Japan kami? Yes. Yun yung nire-record ko nung time na hindi tayo nagkita bago ako umalis ng Japan. So, sinabi ko sa'yo, binilisan ko na lahat-lahat. Ginagalingan ko para matapos ko agad to. Mapuntahan kita. Hindi ako umabot. Yeah, kaya mga first 2 days, tampororot siya. Okay, so, ayun ang mga ibang comments sa atin, Bobby, na napili ko na maganda talaga. Like, yung iba kasi syempre pare-parehas na so parang kumuha na lang ako ng isa. Para yun na yung mag-represent ng lahat ng same comments. Okay. Guys, meron kaming bagong kinakaadikan ngayon. Not sponsored, pero Shatra mo to. In-introduce niya sa akin to, sobrang nagustuhan ko siya, Thai tea siya. So, hindi rin ako mahilig sa ganitong lasa ng milk tea dati. Kasi natapos na ako sa era ng ganun eh. Oo, pero para siyang healthy na milk tea eh. Na-introduce ko sa'yo yan kasi nga diba tumigil ka ng pagkakape. Nabawasan na yung pagkakape mo. Oo. Kasi nga medyo ina-acid ka or whatever. Oo. So, nagsimula na mag-milk tea na tikim-tikim na milk tea, ganyan-ganyan. And then, naisip ko, di ba ilang beses ko na sinasabi sa'yo, Bobby, tikman mo to, masarap to. Oo, pag nadaan tayo sa tayo. parking, uptown. Okay, so for this video, medyo mahaba-haba naman na yung mga usapan natin. Meron lang kaming parang naisipang gawin na magbigay ng topic na sinearch ko lang rin siya online. And since nakaupo na kami at parang podcast type na to, ganun na lang din gagawin namin. So may topic kaming pag-uusapan and magbibigay kami ng opinions. So, yeah, bilang para siya mga couple questions. Questions. Ganon. Na usually ata na tinatanong. So, eto naman yung magiging sagot para Mga take sa amin. na. Oo, take na. Pero well, lahat po ng sasabihin namin dito sa mga questions, yung mga sagot namin sa mga tanong na to, is based on our Experiences. personal opinion and experience. Yes. So again, wala naman talagang Tama technically at mali. tama at mali. Kasi Yan ang sinabi lahat ng tao magkakaiba ng experience at pinagdadaanan. So magkakaiba yun ng point of view. Yeah. So, first question. Ito yung mga madalas tinatanong Bobby eh. Sa mga, for example, first date, or kahit matagal na kayo, sino ba talaga dapat na nagbabayad sa date? Sa date, ikaw muna. Pili ko parehas lang tayo na isasagot. Pero ito kasi sa akin, for me, ang nagbabayad sa date ay depende. So, kung meron naman si girl at wala si boy ngayon,
pwede siya magbayad. Kung meron naman si boy at wala si girl, pwede siya magbayad. Or, pwede din naman na mag 50-50 kayo. I mean, wala namang problema. Depende yun sa magiging usapan niyo. Kaya sabi ko, ang magbabayad sa date, depende. Kung ano mapag-uusapan niyo, kain tayo sa ganito, treat ko, ganun. So, walang problema kung sino magbayad. Yeah, same answer with you. I mean, I totally agree. Na parang, sa panahon kasi ngayon, hindi ko to sinasabi dahil lalaki ako. Okay? Sa panahon kasi ngayon, I feel like it really doesn't matter kung sino magbabayad, kung lalaki ba dapat o babae or whatever. Kasi ang nakasanayan ng thinking usually ng mga tao is dapat lalaki ang ano. Pero again, the world is changing and evolving. So parang hindi na laging lalaki ang may kaya lang gumawa nito. Sa panahon ngayon, maraming babae ang independent like you and can provide for herself. Pero it doesn't mean na hindi ka naman mahal ng tao kung hindi ka nililibre. Kung hindi Pero siya magbabayad. babayad. Pero again, it's nice din naman na parang matreat ka or whatever. Pero kasi on our end, parang it doesn't matter eh. Parang pag meron ako mag-aano. Pag meron ka, ikaw mag-aano. Parang gets. Give and take. Half-half. Give and take. Kaya yung sinabi ko, yun sa amin. Yun Oo. yung ganap sa amin. Nag-half Give and kami take. sa mga food, or kung saan mga bagay na pwedeng mapaghatian, ganyan. Kunyari, pupunta kami ng somewhere else. O sige, eto toka mo. Ikaw dito. O sige, G. Ito sa'yo, ito sa akin. Parang ganun. Parang ganun. Yes. Which is, I think, healthy yun. Healthy. Para sa isang relationship. Right? Tsaka kasi pag nagmamahal ka naman, hindi naman talaga nagmamatter kung ano eh. Hindi siya nagmamatter. Kunyari, may ibibigay akong something for you. Hindi ako parang, uy, dapat bigyan mo din ako, dapat ganyan. It doesn't matter. It doesn't matter. Yeah. As long as you're doing everything out of love. Kaya papansin mo, pag may binibigay ako sa'yo, happy ka? Natanong kita, Katulad dun sa badminton bag. happy ka, Bobby? Yeah. Masaya ka eh. Thank you, Bobby. Next question. Dapat ba sagot ng nag-aya yung first date? Para sa akin Oo. feeling ko yes. Oo ka din. Kasi, kunyari ako, iyayin kita, date tayo, ganyan-ganyan. Tapos pagdating na kapag babayarin ko, Oo, parang ang off naman no. para kang nagpa-deliver ng pagkain sa kanya. Pero siya magbabayad. Oo. Padala kita ng food pero naka-COD yan ba? So, parang where's the effort, di ba? Yeah, Kung nag-iya ka, dapat ikaw yung may initiative na magbayad. Kasi Lalo ikaw na first date? Oo. Hindi totoo. Kasi kunyari, parang nakakahiya naman kung ikaw yung nag-aya. Tapos, syempre, magbibigay ng effort sa'yo yung tao. magbibihis ka, mag-aayos ka. Time, di ba? Tapos pagdating mo dun, ikaw pagbabayarin. Oo, pero alam mo, may mga napapanood akong ganyang kwento sa, TikTok. Yung mga experiences nila na, hindi ko alam kung kanino siya, pero parang nakita ko to sa TikTok, nag-travel sila. Tapos, ang ending, yung babae pala ang nagbayad lahat. Well, kung first date nga naman, dapat kung sino nag-aya, siya yung magbabayad. It's fair. And it doesn't make sense kung first date ikaw mag-aaya tapos sabihin mo ikaw magbayad That's Bayaran mo weird. to, That's bayaran weird. natin. That's weird. Yeah. Okay. Next question. Mas importante bang effort kesa gifts? I think walang mas. Pareho siya importante. Or nakadepende rin sa tao. Kasi ang effort naman, hindi naman siya nasusukat kung gaano kalaki or katulad sa gifts, hindi naman siya nasusukat kung gaano kamahal o gaano kalaki o gaano kaliit yung regalo sa'yo. As long as andun yung thought and yung pagmamahal sa binibigay sa'yo, that's something. Importante na magbigay ka ng effort sa taong minamahal mo at pag meron kang extra or meron kang extra na pwede mong ibigay pa, and then ikaw na yun. Give mo din. Give mo. Yeah, totoo. Sa akin din, kasi kapag mahal mo naman yung tao, wala na yun eh. Yung effort, kusa mo na lang siya ibibigay eh. Nangyayari lang talaga siya without you even knowing or trying. Oo, parang hindi mo na siya kailangang hingiin sa tao. Kasi normal na lang siyang lalabas sa'yo. Ganon. Actually, tama, wala namang mas. Pareha silang importante. Not all the time naman kailangan mo magbigay ng gift, Oo. diba? Kasi hindi naman lahat ng tao parang gusto ng regalo. Parang mas gusto nila yung mga effort. Mas gusto nilang effort, ganyan. So, depende sa situation, depende sa occasion. Siyempre, kung meron namang important occasion, give ka din ng gift. Diba? Pero, kunyari ako sa'yo, parang lahat gusto kong magbigay. Kahit effort, gift, assurance. Kumbaga, minsan pag tinatanong siguro kung anong love language ko, feeling ko lahat. Lahat ng language, English, Tagalog o ano.
totoo. Totoo naman din. Nararamdaman din naman sa Ganun pa din Bobby. sa akin. Ganun pa din sa akin. Feeling ko parehas tayong merong love language ng lahat. Mm. Kaya siguro tayo nagkakaintindihan. Oo. Iba kasi yung level of understanding natin. Iba yung level of understanding natin sa isa't isa. Yeah. Parang tinginan pa lang, okay, bad trip to. Or tinginan pa lang, masaya siya. Ganun. Gets? Yes. Okay, next question. Okay lang ba mag-like, comment sa ibang girls, guys? You answer. So for me, mas comfortable ako if wala nang ilalike na ibang tao. Kunyari sa amin, wala na siyang ibang ilalike na girls. Kasi parang sa akin, though wala namang masama mag-appreciate, pero parang kung ganun kasi parang mafe-feel ko na may iba pa siyang ina-appreciate na babae bukod sa akin Ganun yung point of view ko. Kaya parang sa akin mas okay na walang ibang nilalike na girls, ganun. Well, yeah, gets naman kita. Nung nalaman ko yung perspective mo dun sa bagay na yun, hindi ko nagagawin. Yeah. Kasi sa akin, pagtatalunan pa ba natin kung alam kung ayaw mo? Kung ayaw mo, hindi gagawin ko. Na ayaw mo pala to hindi ko gagawin. Diba? So, yun nga, simple as that. Parang kapag may gusto yung partner mo at tingin mo naman, hindi ka naman masasaktan dun sa gagawin mo, just do it. Diba? Kung yun ang ikakakampante mo at ikakakalma ng puso mo, dun tayo. Totoo. Pero though wala namang masama Hindi naman siya, Hindi naman siya. wala namang masama mag-comment, mag-like. It's all about preference. Preference and depende sa usapan ninyong magkarelasyon. So, Why? nasa inyo din yan. Yes. Next question, okay lang ba matulog nang hindi nag-aayos ng away? Sinasabi nilang away yung malala talaga, yung kailangan pag-usapan. Yun dapat ang kailangan may communication before kayo matulog at dapat feeling ko maayos yun. Mahirap kasi na paumagahin ninyo Siyempre, nag-iiba Lalo yung pag mga bagay-bagay. importante. Oo. Tsaka baka makalimutan na ninyo, di ba? Mahirap yan Ako kasi, Bobby, sa ating dalawa, if there's something na nababother ako at hindi ko gusto at hindi ako komportable, sinasabi ko sa'yo. Yeah. Kasi, pag sinasabi mo sa isang tao yung mga bagay na gusto mong sabihin, doon pumapasok yung maayos na communication. Paano ka maiintindihan ng partner mo kung hindi ka nagsasabi rin kung bakit. And sometimes, baka mamaya, kasi on my case, minsan, kapag tahimik pa ako at hindi ko pa, nasasabi kung bakit ako. Kasi iniintindi ko muna sarili ko. Ganun siya. So parang kunyari pag hindi siya nagtutalk, tatanungin ko siya, okay ka lang ba or anong problem? Minsan hindi niya agad sasabihin kasi mismo siya hindi niya din Alam kung bakit ba ako nagkakaganon. So iniisip ko muna bago ko sabihin sa'yo. Para pagdating sa'yo, hindi tayo magka-clash. Na parang, Ka-clash! Parang talaga, kailangan ko pag-uusapan nyo. And if hindi pa ready yung masabi or baka hindi pa niya alam, wait for it. And then, let them think about it. Pero usually talaga hindi tayo natutulog nang hindi tayo maayos. Parang kahit antok na antok kami at bago kami matulog, usap kami na ganyan. Ano ba nararamdaman mo? Oo. Ganun kami as in. Galit ka pa ba? Naiinis ka pa ba? Siya pa naman pag nakikipag-usap, sobrang kalmado. Parang, Sige na, okay na tayo. Kasi usually pag sige pag okay na, sige na, halika na dito. oo, ganun siya. Lika na nga dito. Halika na dito. Siniyakapin ko na siya. Okay tayo nga, huwag ka na Pero kasi most of our misunderstandings naman, sobrang petty lang talaga. As in, maliliit na bagay na hindi mo Kumbaga, inaakala. Kumbaga minsan mali ako ng pagkakadinig. Yung ganun talaga, miscommunication literal. Parang sabi mo kanina, ganyan. Hindi, sinabi ko na sa'yo. So parang kami, sino ba talagang tama sa atin? Pero alam nyo guys, what I realize is minsan, ito, tips sa mga lalaki Wow. there are times na kapag nakikipag-argue kayo sa babae, so sa mga partner nyo, minsan kapag simpleng bagay naman at ka na makipagtalo, hayaan mo na lang. Kasi minsan wala siyang patutunguhan I mean, kunyari tayo, nagtatalo tayo about a simple thing. Tapos sobrang simple lang. Tapos syempre minsan pag alam mo tama ka, ayaw mo magpatalo, di ba? Pero minsan nasa guy, pero minsan kailangan mo iyan yung sarili mo Parang kung makikipagtalo ba ako dito, worth it. Pag nanalo ba ako sa conversation na to, masaya ba ako? Yun yung sinabi ko sa'yo last time. Kung ganun man, at nanalo man ako sa conversation, at masasaktan ka naman, parang hindi siya worth it. So minsan, nayaman na lang, okay, sige. Tapos, Totoo, ganyan siyang tao. In fairness naman, kasi adjustments din talaga. adjustment and compromise. Kailangan compromise. Yes. Parang doon ko na-realize na, sabi ko, hindi mo pala kailangan manalo all the time. Doon lagi na kami nag-uusap. Yeah. Maayos naman. Pero siya bihira sa- naman tayo
mag-away tayo. Wala. O yung Actually, wala pa naman yung malulong. super duper. Wala pa. Communications before... Iski. Ha? Iski. Ha? Ano? Ano ba sinasabi mo? Communication? Ayan na. Papasok na. Ano sinasabi? Sabi ko, communication is key. Sabi ko, Mali pagkakarinig ko. o tignan mo, si. Ano? Anong sasabihin mo? Hindi, communication talaga is important. So, bago kayo matulog, pag-usapan niyo yan. Tapos mag-pray na lang kayo. Okay na yan. Good night Babi, sleep. For our last question. What's one thing you've learned about love because of me? Hindi kasi ako showy na tao, guys. Talaga. As in, never ako naging showy na person. Pero simula nung nakilala ko siya, doon ko napakita talaga na ganun din pala talaga ako. Hindi ko lang siya nalalabas. Kasi gusto ko lang pag maging clingy pagka wala na ibang tao. Pero hindi pala ganun para sa aming dalawa. Kasi natutuwa ko sa kanya maging ganun. Dahil ganun siya sa akin. Kahit sa harap ng family niya, family ko, sa friends namin. Sweet talaga siya na tao. Yun yung mga natutunan ko sa kanya na okay din naman pala. Hindi mo naman pala siya kailangang itago. At katulad pinag-usapan natin kanina, pwede mo rin pala siya ipangalandakan sa buong mundo. Ganon. And natutunan ko din maging kalmado dahil sa kanya. Sobrang ang kalmado niyang tao. Makipag-communicate ng mas maayos. Yun yung mga natutunan ko sa kanya. Siguro, ginusto ko din talaga siyang i-adopt. Kunyari, kung nakikita mo sa kanya at ayaw mo siyang gawin or tanggapin, hindi mo talaga gugustuhin matutunan yung bagay na yun. Pero ako kasi, since mahal ko siya, gusto ko rin matutunan kung ano yung mga bagay na magagandang ginagawa niya na pwede ko kuhanin at ipakita rin yun sa kanya. Ako naman, Bakit? na-realize ko na kapag nagmamahal ka pala, kapag nasa tamang tao ka, you don't have to be someone. Be like this para magustuhan ka ng tao. You don't have to change, if that makes sense. You don't have to totally change para lang gustuhin ka ng isang tao. Kasi kapag gusto ka talaga ng isang tao, mamahalin ka niya bilang kung sino ka talaga. Katulad nung sinasabi ko sa'yo nung mga early stage ng pag-uusap natin na hindi pa tayo. Naalala mo sinabi ko sa'yo na parang, alam mo, gusto kita kasi nalalabas ko kung sino ako. Hindi ko kailangan magpanggap na ganito ako, ganyan ako, pag ikaw yung kausap ko. Kaya sobrang komportable ako kasi parang alam kong wala akong kailangan itago, wala akong kailangan i-exaggerate para magustuhan mo. Parang gusto mo ako kasi ganito lang ako talaga. Hindi ganito lang, ganito ako. Kaya gusto mo ako. Gayon, parang minsan ng love hindi mo kailangan ipilit. Parang meron at merong taong mamahalin ka kung sino ka. You don't have to totally change, you don't have to be this, be that, para magustuhan ka. Pag mahal ka ng tao, mahal ka niya talaga. And kung magbabago ka man, kailangan for the better. And yun yung klase ng pagmamahal na hindi nakakapagod. Kasi if you're always pretending, Hanggang saan mo kaya. Hanggang saan mo kaya. Kung nagpipretend ka lang talaga, hindi mo kakayaning tumagal. Parang ang love is dapat hindi siya pilit, hindi siya tinuturo or gets mo. Nangyayari lang talaga siya. Yes. Yeah. Minsan yung kung dumigay ka, minsan parang balagbag ka na dumigay. Pero okay lang. Ay, pati pamilya ko, ano ba? Kababae mong tao. Masarap naman kasi siyang ilabas ng buo na alam mo yun, hindi mo pinipigilan. One thing I've learned because of you, dumigay. Oo. Bakit? Parang kahit sa ibang tao pag dumidigay, parang normal na. Na parang sa iba pala, hindi pala normal yun. Tinitignan nila ako. Sorry. Hoy, ang lakas mo din namang humatching. Yung hatching mo, sabi ako, talagang ba? Tingnan niya ako pag matching yung sabi niya, pigilan mo naman yan, Bob. Hindi pigilan, matakip ka. Kasi ako, pag matching ako, achoo! Oo, malakas talaga. Minsan parang nababagalan siguro siya sa galaw niya kaya hindi niya na nagagano. Nalalabas niya na lang agad-agad. Hindi kasi tas komportable gagana yung, lang siya. parang gano'n. Pero parang pag nalalabas mo siya, parang, yes! Di ba? Same sa pagbigay ko. Kaya pag sa court, na-atching ako sa badminton court, sobrang lakas. Narinig ko, nag-e-echo sa buong court. Yun lang. Yun naman. Ang fun naman
naman ang usapan namin, Bawi. Parang nag-uusap lang din talaga tayo. Normal. Pero may camera, Camera. lang sa harap. Kung kagabing pag-uusap natin, dapat may camera Oo nga din. dapat Normal. pala nag-set up na tayo. Naglilinis ako kasi naghihanap ako ng mga pre-love ko. Tapos siya pumupunta pa doon, nakatayo talaga siya sa may pinto, nakasandal pa siya para lang makipag-usap sa akin. Anyways, that's our usapan for today's video. Sana nag-enjoy kayo ulit sa aming vlog and more to come. More. Bye! Bye.